Network Entertainment. May I ask you something personal? Yung paghawak mo ng pera, saan mo talaga natutunan yon? Alam mo, most of the time, hindi sa school, hindi sa books. Natutunan natin yan habang lumalaki tayo sa bahay. At minsan, without realizing, ito pala ang mga dahilan kung bakit hindi tayo umaasenso. Let's talk about it. Hi, I'm Chingitan and you're listening to Chink Positive Podcast, where I aim to equip you to become wealthy and debt-free. Teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Let's get into the episode. Hi there, this is Chinkitan. Welcome back to Chink Positive. Today, medyo reflective ang topic po natin. Kasi pagdating po sa pera, marami tayong mga habits na sinisimulan natin nung bata pa. I don't know if you believe this, how you were raised when you were young directly affects the way you view money today. Diba? Ang tanong ko po sa inyo, anong madalas mong naririnig tungkol sa pera? Baka yun nga, mahirap lang tayo, mahirap kumita, hindi naman tayo mayaman, ubos na naman ang pera, huwag ka mangarap ng ganun kalaki. Kaya nga, yung parang sinasabi, mahal-mahal naman yan, hindi natin afford, na hindi mo namamalayan, yung message na yun, nagiging beliefs mo. At ang beliefs mo na yan, nagiging foundation and relationship mo sa pera. Well, whether you like it or not, di ba? How do our children learn, di ba? Kung ikaw ay magulang dyan, kids learn money by watching. Di ba? Minsan di natin napapansin bilang mga magulang, di ba? It's not what you say, it's what they see. Di ba? They learn from observation. Kung ano nakikita niya sa bahay, yan ang nagiging normal nila. Kung ano nakikita ng bata na lagi kang stress, na di ba, sa parents, sa bills, as a matter of fact, yun po eh. Di ba yung parang sa akin na madalas ko nakikita yung mga parents ko, breakfast, they talk about money, lunchtime, they talk about money, dinner time, they talk about money. They always fight about money. So, ano po ang nangyayari po niyan? Na hindi natin alam, di ba, yung mga naririnig, nakita at na-experience, nagkakaroon tinatawag na trauma or what we call as money wounds. Kaya nga if you ask me, kung ano yung talaga yung parang financial wound ko pagdating sa pera or financial trauma ko when I was young, it's about yun nga. When I look at money during time when I was young, stress. Kasi natatakot nga ako baka umabot nga sa point na mag-away sila, baka maghiwalay sila, gano'n. So always remember, yung money wounds na yan, pag hindi na-heal, ang sugat pag hindi na-heal, ano mangyayari? Magkakaroon ng infection. I just had my check-up lang ng mga cavities ko. Tapos sabi ng doc, okay, good news and not so good news. Good news, we have to fix a little bit on your tooth. Okay, the bad news pala, we have to fix something on your tooth. The good news, wala pa siyang infection. So, in other words, pagka untreated yan, magkakaroon siya ng infection, di ba? Lalo siyang lalala. So let's talk about some common money wounds na naipasa natin sa anak na hindi natin napapansin. Number one, yung scarcity wound. Yung parang naririnig na lang bata na wala tayong pera, mahirap ang buhay, ang mahal-mahal niyan. Nagigets nyo? Na hindi mo na mamalayan na, ay nako, na-i-instill natin yan. Yung second wound na pwede nating iwan is what we call as the guilt wound. May mga bata na tunan na pag may pera sila, kailangan nila ibigay ang lahat, di ba? Yung parang pag hindi sila tumulong, parang ano, di ba, napakasarili. Parang yung pag ganun ang mindset, alam mo, delikado yan. Delikado in the sense na, alam mo, ang magiging effect niyan, paglaki niyan, oo, hindi mag-e-enjoy yan pag nai-spend kasi iniisip niya, ano kung bago ako kumain, iniisip ko muna yung sarili ko. Walang enjoyment. So, nagigets nyo? Probably ikaw mismo, kung tatanungin kita, ano yung ano, do you have a scarcity wound? Diba? Na sinasabi mo na, ay nako, I cannot afford it. Imposible yan sa akin. Or number two, baka may guilt wound ka na hindi mo napapansin. Kaya nga, what happens if this cycle continues? Alam mo, pag hindi natin na-recognize itong mga money wounds natin, tuloy-tuloy yung cycle. Ang anak natin ay lumalaki based on what we call as fear. Parehong habits, parehong emotional trigger tungkol sa pera. So kahit mabago na ang generation, believe me, pareho pa rin ang financial struggles. Kaya minsan napapansin ko sa mga pamilya, no, yung mga kino-coach ko, paulit-ulit na lang yung mga money patterns, mga problema nila sa bawat generation. Hindi dahil kulang sila sa sipag, hindi sila dahil kulang sa talino. Pero yun nga, yung patterns, yung mga money patterns, hindi na-break. One last pattern, ito pa. Yung isa pang wound na hindi natin napapansin, yun na-instill sa'yo, kung lalo kung panganay ka.
O ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Na-instill sa'yo nung bata, rescuer ka. O you have a rescuer wound. So ngayon, ano nangyayari? Every time na pag meron ka, binibigay mo lahat. Kasi feeling mo, yun nga, responsibility mo. So, nakaka-relate ka ba sa episode natin na ito? Alam mo, let me leave you with this thought. Itong money habits na ito, money patterns na ito, ay money wounds are not only personal, pero pwede ito ipamana. They are generational. Kung ang pagyaman nga pwedeng kayamanan pwede ipamana, yung mga ganito, di ba? Negative mindset, yung mga money wounds na yan, pwede rin natin pamana. Kaya kung ano ang nakita ulit ng mga anak, di ba, naramdaman, na-experience, yan ang dadalhin nila. Kaya nga, I want to ask you right now, gusto mo bang mabago? Oo. Itong money mindset mo, itong money pattern na ito, at gusto mo bang mag-heal ang money wound mo para hindi mo na maipasa sa anak mo? At probably sinasabi mo, Chinky, paano ba yan? This is what you need to do. Pumunta ka sa Facebook ko or sa Instagram ko na Chinky Tan, and then pumunta ka sa comment section and type the word heal. Type the word heal, and I want to help you address that money wound para hindi na lang ikaw ang gumaling, pati yung next generation. So, I hope that you're encouraged in this podcast episode. This Chinky Tan, stay wise with money, stay intentional, and stay Chink positive. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.